ay puno ng mga totoong kwento ng mga taong lumalayo sa Diyos. Si Adan at Eva, ang mga Israelita, si Jonas at maging si Pedro. Ngunit ang tugon ng Diyos ay palaging pariyo, bumalik kayo sa akin. Tayo din, nagkakasala tayo, pero sinasabi ng Diyos, bumalik kayo sa akin. Ang pagbabalik sa Panginoon ay nagsimula sa pagkakilala sa Kanya. Nangailangan ito ng magpapakumbaba upang pagsisiyan o aminin na tayo ay naligaw at nagkasala. Nais ng Diyos na isang pusong magpapakumbaba at pagsisisi. Sabi nga sa awit 51 verse 17, ang handog ko, Diyos, na karapat-dapat ay magpakumbaba at puso't mapagtapat. Ang tunay na pagsisisi, kinabibilangan ng pag-amin ng ating kasalanan, pagpapahayag kung saan tayo nagkulang. Pagtalikod sa kasalanan, na iniwanan anumang paghiwalay sa atin ng Diyos. Pagharap sa Diyos, muli ialay ang ating buhay upang umayon sa Kanyang kalooban at layunin. Ang pagsisisi ay hindi isang beses na mangyari kundi isang pang-araw-araw na gawain. Ito ay patuloy pagbabalik natin sa Diyos, lalo kapag tayo ay natisod o nadapa. Minsan, pag linggo, praise the Lord po tayo. Pag Lunes hanggang Sabado, praise the Lord na. Di ba po? Di ba? Nagpupuri tayo pag linggo. Praise the Lord, hallelujah. Pero pag uwi natin, pag Lunes hanggang Sabado, praise the Lord na. O linggo naman, magbibihis naman tayo, di ba po? Hindi po ganon. Kailangan po araw-araw. Ilagay po natin ang Diyos sa puso natin. Amen. Kung ang katangian ng Diyos, bakit tayo dapat bumalik sa Panginoon? Ang Diyos ay maawain at mapagpala, hindi madaling magalit at puspos ng pagmamahal. Kahit na tayo ay lumayo o nagkamali, ay manatiling hindi nagbabago. Hindi siya isang mahigpit na hukom na naghihintay upang tayo ay parusahan, kundi isang mapagmahal na Ama na nagnanais na tayo ay ibalik sa Kanya. Ang biyaya ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga pagkakamali. Ang Kanyang habag ay mas malalim kaysa sa ating kasalanan. Ang Kanyang pagmamahal ay walang hanggang, patuloy tayo hinahabol kahit sa ating pinakamadilim na sandali. Kapag tayo ay bumalik sa Kanya, matanggap natin ang kapatawaran. Sabi nga sa Joel 2 verse 25-26, pinangako ng Diyos na ibabalik niya ang lahat ng nawala. Babayaran ko kayo para sa taon na kinain ng balang. Kapag tayo ay bumalik sa Diyos, binabawi niya ang ating nakaraan. Binabago ang ating kasalukuyan at tinataguyod ang ating hinaharap. Ang pangako ng Diyos ay totoo. Ang Kanyang katapatan ay walang hanggang. Mga kapatid, ang Panginoon ay nag-aabot ng parehong pang-anyaya sa atin na bumalik ka sa akin. Kahit gaano kalayo ang inyong nilakbay, kahit gaano ka makasalanan, handa ang Diyos na tanggapin ka, pabalik sa Kanya. Kaya hindi ito tungkol sa magiging perpekto, kundi maging handang mapakumbaba, isang pusong nakaharap sa Diyos. Tugunin at tanggapin natin ang pang-ayaya na bumalik tayo sa Panginoon. Mga kapatid, mayroon bang mga bahagi ng iyong buhay na kailangan mong ibalik sa Diyos? Alam po natin na yun. Number 1, maglaan ng oras sa panalangin. Minsan po, paggabi, kahit kung pagod ka na, hindi ka na nanalangin, hindi ka na naghihingi ng pagkapatawaran sa Diyos kasi pagod ka na, naantok ka na, Lord, thank you, o tulog ka na. Di ba po? Ibalik po natin yung panalangin po natin. Maglaan ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos para alam natin kung ano ang utos ng Diyos sa buhay natin. Number 3, maglaan ng oras sa paglilingkod. Amen.
Gaya ngayon, linggo, hindi naman buong araw nga nagsimba tayo. Diba? Kailangan natin, ibigay natin yung espesyal natin sa Diyos, yung pinakamahalagang oras natin sa Diyos, hindi po yung tira-tira lang. And, kasi ang Diyos na siya nakakaalam sa buhay natin. And, ibalik po natin ang ating mas matibay na relasyon sa Diyos at aminin ang ating pagkakasala sa Diyos at muling italaga o ialay ang ating buhay sa Kanya. Mga kapatid, manumbalik tayo sa Diyos habang may panahon pa. Habang malakas ka pa. Habang naglalakad ka pa. Kung nakahiga ka na. Di ba? Kung nakaratay ka na sa higaan, hindi mo na kayang pumunta sa church. Hindi mo na kayang maghayo, pumunta ng kung saan na mag-evangelism. And habang nabubuhay pa tayo, habang kaya pa natin na maglilingkod sa Diyos, itudo natin. Sabi mga kapatid, tandaan po natin laging nakabukas ang kanyang bisig at ang kanyang pagmamahal ay hindi nagkukulang at kukupas. Mga kapatid, huwag natin sayangin yung oras na riyan pa ang Diyos sa atin. Sapagkat darating ang araw, hanapin ng tao ang Diyos, ngunit hindi na masumpungan. Gaya ngayon, maraming baha, yung bagyo na maraming baha, ganyan, nasisira yung mga bahay. Doon pa sila tumawag sa Diyos. Doon pa sila lumapit, Lord, tulungan mo po kami. Pero kung patay na ang tao, hindi na siya makasisi ng kanyang kasalanan. Kasi patay na siya. Habang tayo nabubuhay, isurrender natin yung buhay natin sa Diyos. Amen. Sabi nga sa Isaiah 55 verse 6, iyong hanapin ang Panginoon, samantala siya'y masusumpungan. Masitawag kayo sa Kanya, samantala siya'y malapit pa. Huwag mo nang ipagliban pa, kapatid, sapagkat ang panahon ay malapit na. Huwag ipapabukas pa, ngunit sa ngayon pa lang ay bumalik ka na. Tanggapin po natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay natin, sapagkat magkaroon tayo ng buhay na walang hanggang. Kaya dapat araw-araw tayong mananabik sa kanyang presensya, sapagkat nalulugod po ang Diyos sa mga taong manumbalik at nagsisisi. Dagdag ko po yung verse dito sa Lucas 11 verse 4. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. Verse 10, sapagkat tumanggap ang bawat humihingi, makasumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Amen. Once kumakatok tayo sa puso ng Diyos, binubuksan po tayo ng Diyos. Once na pinagsisiya natin ang ating mga kasalanan, pinatawad tayo ng Diyos. Amen. Hindi po tayo lagi po tayo magsisisi ng lahat ng ating mga kasalanan. Ano po yun? Kahit sa pagtingin natin, minsan, nagkakasala po tayo. Sa pananalita po natin, minsan, nagkakasala po tayo. Sama ng loob, hinanakit sa mga kapatiran natin. Minsan, nagsasabi po tayo na hindi tama. Nakikita po ng Diyos yon. Kailangan natin pagsisihan, kailangan po natin humingi ng kapatawan sa tao na sinaktan natin. Sa bawat tayo, bawat pagkakasala natin, alam ng Diyos. Pero sabi ng Diyos, handa siya magpatawad sa ating mga kasalanan. Amen.
Hallelujah. Mga kapatid, huwag na natin sayangin. Lumapit na tayo sa Diyos, manumbalik na po tayo sa Kanya. Amen. Alam ng Diyos ang puso natin. Nakikita ng Diyos yung puso natin. Amen. Alam ng Diyos kung tayo ay anak niya, kung ano ang ginagawa natin, nakikita ng Diyos. Amen. Mga kapatid, ito ng oras na dapat natin ialay ang ating buhay. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, salamat sa salita ng Diyos na mabuksan nawa tayo at ibalik natin ang ating mas matibay pa na relasyon sa Kanya. Amen. Huwag na tayo magpatuloy pa kung anuman ang mga pagkakasala natin. Tigilan na natin, mga kapatid. Kasi ang buhay ay samantala lang sa mundo. Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, paglilingkuran natin ang Diyos. Amen. At salamat sa Diyos at sa salita niya. Mga kapatid, tumayo po tayo. Manalangin po tayo. Itaas po natin ang ating mga kamay. Kung ano man ang ating mga kasalanan, isurrender po natin sa Panginoon. Kausapin po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, nandito po kami ngayon, Panginoon. Nagpakpakumbaba. Linisin po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Lord God. Na minsan na hindi ka na namin inuuna, O Diyos. Na minsan inuuna pa rin namin ang aming kagustuhan, Panginoon. Panginoon, nandito po kami, Panginoon, humingi ng kapatawaran. Inaamin po namin, Panginoon, sa amin pagkakamali, Panginoon, na minsan nagsasalita kami na hindi tama, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa lahat ng aming mga pagkukulang sa iyo, Diyos. Panginoon, pinatawad mo na kami, pero Panginoon, nagpapatuloy pa rin kami, nagpapakasala, Panginoon, sa mundong ito. Panginoon, turuan mo po kami na magpakumbaba sa inyong harapan, O Diyos, at bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong tapat, Panginoon, upang paglilingkuran ka, O Diyos. Panginoon, sa oras na to, Lord God, salamat sa inyong salita na nabuksan kami, Panginoon. Ito ay pamuhay namin sa aming mga buhay sa araw-araw, Panginoon. Na hindi na kami, Panginoon, na maligaw kung anuman ang mga distractions sa mundong ito, Lord God. Bagkus, Lord God, nandyan ka, Lord God, nagpapaalala sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan, Lord God. Hindi mo kami iniiwanan, Lord God. Salamat sa pagmamahal mo sa amin na hindi namamalayo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kapatawan na tinubos mo kami sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat sa dugo, Lord God, na tumulo, Panginoon, upang kami ay tubusin mo, O Diyos, sa aming lahat ng mga kasalanan, Panginoon. At sa oras na ito, Lord God, salamat na ang inyong salita, ito ay pamuhay namin sa aming isip at sa puso, Lord God. At dala-dala namin ito, Panginoon, sa paglabas namin sa simbahan na to, Lord God. Kung saan man kami pumunta, Lord God, dala-dala namin ang iyong pangako, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Napakabuti mo, Diyos, sa buhay namin. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Binabalik ko lahat ng papuri sa iyo, Lord God. Lahat ng papasalamat kami sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas. Amen.
Subayo kaya kaming Diyos, pasalamatan da ka. Kareng grasyang tutugtog mo, king pibale-bale dareng balang metong. Ore ni rengayin dareng kaya kang anak, bakanita kaya kaming Diyos, medyo yung pamangailangan, king kaya kang templo. Takla salamat ka rin kaya kayong anak, matulang magkalog. Panwanan mo la, tingka na akong panalangin, kilagyo ng Jesus. Amen. Ano po yung oras ba kanita may buleta mo at lumapit king kakatamong Diyos sa mabiye. Natunepin kalupan na ning mensaheng Diyos makiramdam niya king kakatamong panalangin. Nanuman ning kakatamong ilapit king Diyos, asahan tamo na yung Diyos makiramdam niya kakatamo. Opo kaya kaming Diyos, ing balang metong, ing panalangin na naituki mo kami, king kasuywan, kasi diya mo ka ring balang metong. Pagkatiwala mo, minuna ka rin kaya kang alagad, at king panahon mi, kami, ring alagad, apagkatiwalan mo, king kasuywan, kailangan ming daptan. Baka nito, lalo ya pang mikalat, rin kaya kang gamano, yung maya pabalita, yung kaligtasan. Opo kaya kaming Diyos, linapit la rin kaya kang alagad. Baka nito, paturong manalangin kaya kayo. Uling ing pamanalangin, yaing kasangkapan o susi. Baka nito, milapit kami kaya kayo. At abalo mi, nung nano, itang sukat ming daptan bilang inaos mo king lugar iti. Takla salamat kareng kaya kang anak, mababye panahon ng pong oras, baka nita makyagum king pamanyamba lumapit kaya kayo. Ore ni rin kaya kang anak, mayaliwaman ning lalapit dat panalangin kaya kayo, di kayo mo kaya kaming Diyos sing makibalo. Kareng kaya kaming kapatad, amiras ng aldorang baitan. Pasalamat laking biye, adaragdag niyo, king karela, biye king aldoldo. Panalangin ko ng tabayanan mula, lingapan mula. At kabang miraragdag, ming banwa ning karelang biye, lalo mo namang lalala, ming karelang kasalpantayanan keka. Pakayan mo naman, kareng kaya kaming kapatad, amiras ng aldo ni karelang pamyaptasang puso. Pasalamatan ta ka uling migtagumpela, migkarelang pamyabe. Uling perpekto la, pero uling perpekto kayong kaya kaming Diyos, at uling ikayo, ingatyo king karelang kalibutnan. Takla salamat mo naman king pamaningat mo, kareng kaya kaming kapatad, kaluguran king biye, king karelang pamaglakbe, pamagbiyayi, pauli, kay ni King Pilipinas.
Takla salamat si bayo kaya bemye yating Lilian Sakun. Makanyan mo naman kang Miel, Irene and Ethan and family. Nabat King Netherlands. Takla salamat kaya kaming Diyos. Tingkaya kang patnube karela. At panalain ko na patnubayan mula. Kabang kaya bemila. Kabang atsula kaya tinging Pilipinas. Pagkalog mo, in favor karela. Makanyan mo naman karin kaya kaming kapatad. Maglakbe. Papunta king aliwang bansa. Nung nukarin mo tildo. Lapit miyakekay kapatad Mylene Valencia magbalik king Dubai. Makanyan mo naman ni Dr. Aida Rivera na magbalik king Las Vegas, USA. Nung makanano mo lang iningat, king karelang pamanuli, king karelang pamagbakasyon, may git mo lang ingatan, king karelang pamagbalik kaya kaming Diyos. At sa jame, king lugal, karelang puntalan, panalangin ko kaya kaming Diyos na ikang paseba yung mingat karela, king lugar ay ita. Makanyan mo naman, din kaya kaming kapatad na may natili karelang sariling luklukan, at din kaya kaming kapatad na kayabe online, king pamanyamba, at rin kaya ganaganang makaramdam king siwalang iti, king sityo kapilya. Balo ko kaya kaming Diyos, lalo man kaya tiking templo, pero kayabe milang manalangin, pakiramdaman mo, king lalapit da kaya ka. Kalupan na ning tekstong may basa kay kaming Diyos, nanungi kami, manyawad la rin kaya kaming anak, kay minoman dinan ubingan. At ikaw uling malugod ka, ing kaya kaming kayadwanan tunepin, ipagkalog mo, nung iti makakayap kaya kami, uling ika, ing kaya kaming maganakangig pa, at yu karingking banwa. Panalangin mi at lalapit kaya ka, din kaya kaming kapatad, na pepakayap mo, mamilwal na king hospital. Takla salamat kaya kaming Diyos, binalik mong lakas ng Mang Tito, makanyan mo naman ni kapatid Ronald. At patuloy milang lalapit kaya ka, din kaya kaming kapatid na masakit, Inangbeng, Yamiel, matay aliwa pang ating kapanamdaman. Panalangin mi kaya kaming Diyos na bisitan mula nung nulamang ka rin, at tatagkiliming kaya kang may payang gamat, baka nito, magus yung pamipakayap mo, malipat kang karelang buntok hanggang kang talampakan. Tunepin na mayupaya ka. Anyang panahon na tsuka pa ketiking sulip na tunepin pepakit mo, na pepakayap mula rin hanggang linapit da ka. At panwalan mi kaya kaming Diyos na Diyos kang magbayo. At agyong mo lang pakayapan, dahil masakit, at king kaya kayong harapan, alang imposible. Lapit mila naman ang kabilyanda di Mamponyo at ikapatada Joy ilaut making panganib ang karelang pibale-bale. Panalangin mi kay kaming Diyos na itang king dam king pasbil ene lubusang matagtag o mag-collapse ang gabon. Panalangin mi ay amirasan itang karelang bale at may solusyonan itang bagay ng ita. Baka nita miligtas siya. Yung pibale-baleng tingkanan ng kaya kaming kapatid. Takla salamat uling balo mi na tsuka king kaya kaming kalibutnan ngayon ng kaurasan. At yung kaya ganaganang kaya kaming panalangin, garamdaman nyo at pakiramdaman nyo at balo mi, di na nyong solusyon. Ito yung kanakong panalangin, kiligyo ng Jesus, kaya kaming mga busampong Ginoo. Amen. Kakapanayan, wakas ni makabangdanan, dinan mo kong kabitasan, palubos na kangatok yan. Amen. Tanggapan tamo, yung bendisyon ng kakatamong igpaasyo ka ng kimbanwa, yung lugod na ng kakatamong Ginoong Jesucristo, at yung patnube ng Banal Espiritu. Amen. 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 Amen.
Maya payabak po kay katamungan at dinantayang malakas sa palakpak ng Diyos sa kay katamong mabye. At manatili tayo pong makaluklok, panayan tayo pong mapatdar ang kandila at misara ang Biblia. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord